Everyone, good morning. Ang topic natin for today is all about yung tinatawag na Keys of the Kingdom. Ano ba yung Keys of the Kingdom? So, yung Keys of the Kingdom, ito po yung basahin natin. Jesus used the phrase Keys of the Kingdom in Matthew 16:19 to describe the spiritual authority entrusted to the church, particularly through its leaders. These keys symbolize the right to proclaim the gospel, opening the door of salvation to those who believe, and responsibility to maintain order and purity within the church through loving correction and discipline. The authority yan nakalagay dito. The authority doesn't came from human power, but from Christ himself, who rules the church and entrusts its stewards to his people. So, ibig sabihin, yung ipinagkatiwala ng ating Panginoon, yung pamamahala sa iglesia, at ito'y pinagkatiwala sa mga apostol at sa mga leaders ng church. Para saan? Para ma-maintain yung orders and purity within the church. The authority doesn't come from the human power, but from Christ himself, who rules the church and entrusts stewardship to his people. So, sabi po sa Matthew, sabi sa Matthew number 16:19, ito yung verse natin for today. Ito yung tinanong ni Jesus si Pedro, na parang, Pedro, sino ba ako? Sabi ni Pedro kay Jesus Christ, you are the Christ, the Son of the living God. And sabi na ating Panginoon, in this rock I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. At sa verse 18, pagdating sa verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. So, napakalaga na mauunawaan natin ano yung nangyayari nung time na yon. Okay? And after sinabi ni Jesus Christ na itatayo ko iglesia, yung susi binigay kay Pedro, I will give you the keys of the kingdom, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Sabi sa Tagalog, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian sa langit. Ang ipinagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ito ay binigay kay Pedro, sa mga apostol, sa mga leaders ng iglesia, hanggang sa mga panahon natin ngayon. Yung mga churches natin, we have leaders. Sila may hawak ng keys of the kingdom. Pero, huwag nating isipin na ito ay exclusive for sa mga leaders ng church. Yung keys of the kingdom ay may kinalaman sa pag-proclaim ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, lahat tayo nangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoon, meron tayong authority. We have keys na nabuksan yung kaharian ng langit upang makapasok yung pinapangaralan natin ng ebanghelyo. So, ito yung mga teaching for today. Number 1, the keys of the kingdom refer to the authority of the church. 2, number 1, preach the gospel to open the doors to the kingdom. Kapag nangangaral tayo ng ebanghelyo bilang katiwala ng ating Panginoon, binubuksan nito yung pintuan ng kingdom of heaven upang makapasok lahat ng mananampalataya sa ating Panginoon. Marami pagkakataon sa New Testament na nag-practice yung mga apostles, churches leaders, nangangaral sila at binubuksan nila yung kaharian ng langit upang makapasok yung mga tao sa kaharian ng langit. So, ang background kasi nung verse na to, sa Isaiah 22 verse 22, nung ibinigay ng Diyos yung susi ng kaharian kay David, kay Eliakim, yung picture is stewardship. Pag sinabing keys of the kingdom, kung meron kang bahay at umalis ka, iniwan mo yung susi sa katiwala mo.
or sa isang kasambahay. Ibig sabihin, yung tao na yan, siya muna yung mamamahala habang ikaw wala ka, 'di ba? So, siya yung may authority. So, ito yung the keys of the kingdom na tinutukoy. Na binigay sa atin yung authority para mamahala tayo. Because we are the stewards of the kingdom, tayo pinagkatiwalaan ng Diyos, tayo yung nagbubukas ng gate ng langit. At habang nangangaral tayo ng ebanghelyo, bumubukas yung pintuan ng langit at nakakapasok sa kingdom of heaven, yung mga nananampalataya sa ating Panginoon. And part ng pangangalaga ng iglesia or ng mga churches is may rules and regulation. Parte nun is may mga prohibition and permission. Nung sinabi na whatever you bind on earth shall be bind on heaven, what shall loose in earth shall loose in heaven. Ito yung pagpapahintulot at pagbabawal na tinutukoy. So, may mga rules na dapat tayong sundin. And marami nako-confuse ng mga Christians dito na sa verse na to, ano ba yung pinag-uusapan dito? Ito yung may kinalaman sa church discipline. Kaya, yung Matthew 16, makikita niyo po dito na inulit ito ng ating Panginoon sa verse 18. Tandaan ninyo, anong ipagbabawal sa lupa ay pagbabawal sa langit at ipahintulot sa lupa ay ipahintulot sa langit. So, ito ay sa context ng isang pagdidisiplin sa isang tao. Kunyari, mayroong taong nagkasala sa konteksto ng church, may nakasakit sa'yo. Ang rules and regulation is, bawal mong sabihin sa ibang tao na kunyari, huwag mo i-chismis sa iba, huwag mo sabihin sa iba. Directly, sabihin mo dun sa nakagawa ng kasalanan sa'yo. Para hindi nadadamay yung ibang tao, hindi nagagatungan ng ibang tao, hindi lumalawak yung upasapin at yung mga hidwaan sa church. That's why we have rules and regulations. May prohibitions na ipinagbabawal at may mga pinaghihintulutan. So dito ipinagbabawal yung nasaktan ka, huwag mo nang sabihin sa ibang tao. Speak directly to the persons, kayong dalawa lang makiusap. And sabi dito sa second, prohibit certain practices according to the Bible. Meron tayong mga practices na ginagawa na kailangan natin tanggalin. Disiplinahin yung sarili na huwag gawin. Prohibit mo yung sarili mo yon according to the Bible. And permit certain practices according to the Bible. At meron din naman tayong mga certain practices na pwede nating i-apply according to the Bible sa church. At napaka-importante maunawaan natin yon. Hindi makakabilang sa kaharian ng langit kung minsan hindi natin nagagawa itong mga bagay na to, 'di ba? May mga rules and regulation, 'di ba? So, wag lang gawing komplikado or pahirapan. That's why may mga permissions, may allow, and yung prohibition na yon, sabi dito sa verse 20, instead we should telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the middle of the strangled animals, and from blood. Merong mga pinagbabawal. So, nagkasundo, that time, may prohibition and may permissions. At halimbawa ng pag-manage ng iglesia ng Diyos. That is the keys of the kingdom. Yung leader ng church, minamanage nila yung church biblically. May mga rules and regulation. Ganun din sa iba't ibang churches din. And ganito rin, meron yung application natin, share the gospel, open the door of the kingdom, submit to godly and biblical church leadership, and permit and settle dispute within the family of God. Pagka nagkaroon ka ng alitan within the family of God, kayo na lang mag-usap. Hindi mo kailangan i-broadcast dun sa isang grupo. Ito kasi siya, kanya para mapahiya yung tao. Pero totoo, alam naman natin sa sarili natin na minsan hindi naman niya talaga ginawa yun. Sinasabi mo lang yun para makakuha ka ng sympathy.